Iloilo, Recording in progress. Imos, Mandaue, ayan, from Davao, Dumaguete, Samar, grabe, from Taguig, ayan. Grabe kayo. And welcome din sa ating mga bosses from La Union, Ormoc, Baguio. Oh, grabe. Grabe yung mga audience natin today. We also have bosses from Butuan. Ayan, grabe. Excited na ba kayo mga Ayan, excited na ba kayo mga boss? Grabe to. Actually, I think we're still waiting for Boss Leo. Wala pa siya dito. So, while we are waiting for him, hang on lang mga boss. Later on, ayan, we will introduce our speaker. Alright? So, standby lang muna tayo mga boss. Okay? Magpe-play muna tayo ng video while we are waiting. See you later mga boss! Hand in hand we make our dreams come true together. We know what it takes to build a lasting treasure. Go with the best. We lead all the rest. Make it happen, that's our passion. Working for your satisfaction. You'll find your perfect place. Filipino homes, homes, homes. Filipino homes, homes.
Remember, the heartbeat of real estate is in the human connection. Cultivate relationships with passion, empathy, and authenticity, because that is what you are. Hi, welcome to the Asian Real Estate Summit 2023. This is an annual international event that brings all the best of the best in real estate. Welcome to ARIS 2023. We build brand by creating the best service. We provide the best product, and that's the reason we partner with great developers. So Bangkok is one of the most highly urbanized city in Asia, and we're so excited that all of the delegates will see the future of real estate. Can you please give out us the #1 sociable brand in the world is Filipino Homes. Good morning, Real Estate Asia. สวัสดี Real Estate Mabuhay! You feel it buzzing in the atmosphere, electric, static humming everywhere. This energy is swirling around us in anticipation. So can you feel it? Can you feel it? Congratulations. You are really great, successful agents. What makes Filipino Homes on top of our game is that we always innovate. So technology is always evolving and we're always on top of the game. Can you feel it? It's our time. Collaboration can make us stronger. Your weakness and their strength can be combined in order for us to come out stronger. It's the human touch. Take a step, here's our chance. It's our time. It's our time. It's our time. It's our time. Ayan, good morning ulit mga boss. Ready na ang ating speaker. Nagkaroon lang tayo ng technical difficulties. Again, good morning everyone. Ayan, my name is Emelita Cruz from Luzon Leaders mga boss. So, pasensya na biglaan to nasa labas pa kami. But I know you guys are very excited. Again, welcome to our 200 participants. Actually, we're very much excited with this training. We've been waiting for this for quite a while now. Grabe, sobrang busy kasi nila Boss Leo ngayon sa closings nila. So, ayan, mag-start na tayo without further ado. Let me call on our most awaited speaker, our unit manager from Team Tycoons, Boss Leo Tora. Hello mga boss, kumusta? Naririnig niyo ako mga boss? Chat kayo Yes, kung sir. naririnig niyo ako? Okay. So, good eve mga boss, no? So, open to all to na event. So, kumusta?
I hope na maraming sales kayo ngayong May. Kasi June na bukas, no? So, sinong maraming benta ngayon? Loodyo? Mahina mga boss? Or ano? We can hear you loud and clear, boss. Sige. Okay. So, paano mag-share screen? Okay. So, nakikita nyo share screen ko mga boss? So, nakikita nyo yung share screen ko mga boss? Nakikita nyo? Hello? Yes, boss. Okay. Okay, so our topic for today is how to do social media boosting for real estate. So, actually, I'm Leo Rostoralba, and I've studied web designing and multimedia. No, so bale isa kong IT person. And then 10 years na sa Philippine Homes Company. I started joining real estate at the age of 22. So batang-bata ako nag-join mga boss until now. Medyo gores na. So andito pa rin sa Philippine Homes, no, kasi maraming dito travel tsaka pera talaga. Okay? So consistent at already for the past 10 years. And then I'm a unit manager for Team Tycoons Grateful dito sa Cagayan de Oro. So may teams rin ako sa mga boss, Davao tsaka Butuan, and then sa may Iloilo. Okay? So part 1, we need to discuss about the online objectives. Okay? So we need to choose anong platform ang gagawin natin for the ads. Okay? So number 1 naman sa list natin is Facebook naman talaga mga boss, no? Kasi alam naman natin na most of the people are using the Facebook as the tumatambay, main na reason bakit tayo nasa online. Okay? And then the Instagram, marami na rin nagpo-post sa Instagram mga boss. Actually, may nako-close din ako sa Instagram, okay? Kasi mayroon din ng mga tao na ayaw talaga mag-Facebook. So, andun din sa Instagram tumambay, okay? And then YouTube. So, may YouTube channel din ako mga boss. Actually, hindi naman ako medyo nagva-vlog. So, na lang, ma-highlight ng mga events or new coming na houses, inilalagay ko sa YouTube channel ko, like bagong project. So binivideo ko sa cellphone tapos inilalagay ko, parang lang, hindi naman talaga professional, at least may movement yung mo channel, okay? And then TikTok. So as you can see, most of the Gen Z to millennials to Gen Z nakatambay rin sa TikTok. So you need to define your campaign also. So number 1 naman talaga is we are going to have sales, kasi doon naman tayo talaga focus, no, sa sales. And then we have the promotion, and then the engagement. And lastly, we have the website visit. So kung website naman mga boss is next level na to. Actually, marami nang gumagawa ng website visits, like sila ni Boss Ryan Sarmago sa Cebu, sila ni yung top 1 natin last year, sila ni Mark Gordones, Boss Mark. So website na talaga ang next level. So dito sa Cagayan de Oro sa amin, meron na rin gumagawa, but me is more on page pa rin. Okay? So ad campaign goals. So we need to define our objectives. Okay, so drive sales, so get more messages. So sino na nagtatry mag-boost dito mga boss, or
ads online. Okay, so doon pa lang sa ano mga boss, sa pag-set up mo ng ano, so 'di ba marami tayong ano pagpipilian. So may engagement doon, may drive sales or promotion. So ang number one natin for the list is drive sales. Okay? And then number two is increase your website traffic. So kung gusto mong masala yung ano info ng client, kung gusto mo talagang may conversion, so pwede mo i-connect sa website. Okay? So kung sino may website dito, um yun yung gamitin natin mga boss. I-connect natin yung page saka yung ads through your website. And then the lead generation. So itong lead generation mga boss, iba rin to. So option din to kasi yung lead generation ginagawa namin pag nag ano parang tawag dito, yung roadshow like sa Singapore or Dubai. So nagli-lead generation ako kapag roadshow kasi mas complete yung details na binibigay ng ano ng inquiry. Let's say gusto natin na full name, yung number niya sa let's say Dubai. So, address niya sa Dubai, number niya. So pagdating mo doon sa event or sa before ng event, pwede mong i-chat or i-add sa WhatsApp kasi minsan yung iba block yung Facebook or block yung Messenger, so hindi mo siya patawagan agad. Okay, so ang lead generation nagbibigay siya ng ano huge impact when it comes to contacting the client at the country you are targeting for. Okay, so medyo ang ito lang lead generation, medyo may kamahalan lang ito mga boss. Okay, so and then we need to determine the total budget of the campaign. Okay, so daily, monthly, and lifetime. So when you're setting ads, you need to know kung ilang araw or ilang months or anong gusto mong i-ads na for lifetime naman. Like sa amin, gumagana sa amin yung monthly. Actually, we have 5 developers na ina-ads namin or boosting. Okay, so explain ko lang yung ads mga boss. Yung Facebook ads talaga mga boss is medyo ano siya, complicated siya when it comes to setting. Okay, so boosting naman is iba. Parang boost po siya mga boss pa. Pagpili mo ng picture na anong gusto mong i-boost, boosting. Parang simple lang siya pero sa dalawa lahat naman ano may inquiry talaga. So doon lang sa ads medyo specific lang siya. Okay? And then gumagana sa amin monthly. So ginagawa namin ni Boss Jessa actually is, let's say may promo ngayon ang isang developer, let's say half lang ng ano reservation, and then may free refrigerator for all the buyers, and then ganyan. So kina-cancel namin monthly yung ano, yung naka set talaga. Ginagawa namin daily, let's say 1 week pa para mag-start yung promo. So bali 5 days before, we are binobomba namin ng ano, let's say 10,000 na ads. I mean the ina-add namin sa ano, sa budget, okay? Para lumaki yung ano budget daily para marami kang client na mag-inquire kasi sayang yung promo. 5 days na lang tapos kung same pa rin yung budget mo for the whole month, parang sayang yung ano, pampush mo kasi ganito yan mga boss. Pag may coming na promo, binobomba talaga namin 5 days before. Okay? So yun yung mga technique na ano, parang sige, if
sa sample, let's say 5,000 in a month yung budget mo for your isang page mo lang, tapos may promo siya. So, pwede mo yun i-post yung monthly mo na budget, and then damihan mo previews para marami kang inquiry that. So, para pagdating ng let's say buyer's day or investor's day, marami kang client possible na mapapunta or ma-close. Okay? And then we need to identify the audience and preferences. So, alam naman natin mga boss, no? So, 25 to 50 years old, yung specific age natin na pwede nating iset. Bakit 25? Bakit hindi 21 or up to 60? So, for the explanation nito mga boss, 25 is because dyan yung mga parang may gusto ng magsarili, like gusto kong kumuha ng condo na studio lang or ano. So, balik kasi sa observe namin, pag 25 kasi pababa mga boss, hindi pa kahit may pera yan, hindi pa sila ready to get a property kasi puro pa yan gala, inuman, so mga travel goals muna. So parang mga 25 years old, start na sila na sayang man yung pera ko, parang gusto ko na mag-invest, gano'n. So mga nasa 25 na yung mga mature age to invest. Okay? And then we have to limit up to 50 years old. Bakit 50 years old mga boss? Kasi pag 50 naman yung edad na limit, may time pa siya to pay the amortization. So, kung isagad natin sa 60 mga boss, sayang yung makakita kasi ganito kasi niyan. Kung isagad natin to 60, maraming senior na mag-i-inquire. So, siyempre, bibigyan mo ng terms and all. So, madidismaya yan kasi, oy, mataas na edad ko, hindi na ako pwede dito sa bank na to, 5 years, 10 years. So, limit na lang natin sa 50 years para hindi natin masayang yung audience na makakakita ng ating ads or boosting. Okay? And then, we need to specify our target location. So, once we set the age, we need to choose the target location. Like sa amin mga boss, sample. We live in Cagayan de Oro, and as you can see, Cagayan de Oro is one of the booming city na. So, boss, na-observe namin, lahat ng kumukuha inside Cagayan de Oro is not from Cagayan de Oro. Actually, outside Cagayan de Oro. So, mga siguro mga boss, 10 kilometers from the city or from the border. Okay, so, sample kami, Cagayan de Oro, and we have Hingoog City outside Cagayan de Oro na yan. Villanueva, Misamis Oriental, Quindon. So, malayo yan sa Cagayan de Oro, mga 50 kilometers and all. Pero, kung sila yung makakita ng ads mo na, we have condo here in Cagayan de Oro, malapit sa university and all, mas malaki yung interest na kukuha sila kasi yung mga anak nila or something like may doctor na gusto rin, doctor na gusto mag-invest sa Cagayan de Oro or something like, gusto mag-invest sa Cagayan de Oro ngayon kasi ganito, ganyan, ma-assign ako dyan, yung anak ko mag-school dyan. So, maraming basis bakit yung mga outside is mas decide nilang pumasok sa Cagayan de Oro mag-invest. Okay? So, minsan nga dito sa Cagayan de Oro, yung mga kakilala ko talagang taga dito is nag-i-invest sa Cebu or sa Manila, yung inside. So, kung anong to mga boss, para makita nyo kung sino talaga yung gustong mag-invest. So, kung Manila kayo, outside Manila yung targetin nyo, or kung gagana ba. So, pwede rin nyo palitan kung anong talagang location yung gagana. Okay, so from time to time, pinapalitan ko yung location. Okay, and then the interest. So, golf, luxury items, and etc. So, kung gusto niyo man ng high-end client, let's say, nagbebenta kayo ng ano bang high-end dyan sa Cebu or Manila. Let's say, mga Sheraton na condo or mga branded na parang sa may BGC na mga brand. Okay, so, ilagay nyo sa interest ng demographics na
yung client is um, nag-golf or bumibili ng luxury items like Chanel, mga ano pa mamahaling gamit or mga interest na doon sa mamayayaman lang pwede mga boss. So, para yung makakita is yun lang nakaka-afford talaga. Okay, so pag may inquiry ka doon, so na-try ko na to mga boss. Actually, medyo expensive siya kasi per messages nasa 200 to 300 yung ano niya kinakain. But mas kung gusto talaga niyo na like say gumagana rin to sa brokerage. Let's say may 25 million ka na bahay na ano binibenta. So pwede mo tong gamitin. Kasi yung nakakakita lang niyan is nag-golf lang, bumibili ng mga luxury items. So, kung connect mo yung ano, so sila lang talaga yung ano, kung makakita ng ads mo. Okay? And then, we have the detailed and advanced demographics. So, ito mga boss, medyo complicated to. Actually, madaming um, ano dito maraming skits or mga short videos dito sa YouTube mga boss pwede niyo i-search how to add detailed and advanced demographics when doing ads or doing boosting. So madali lang to mga boss. Then we need to move on the ad creative and design. So so before setting the ad mga boss, we need to choose high quality images and videos and copy. Okay. Yung iba kasi mga boss nakikita ko online, nag-a-ad sila pero blurry yung mga ginagawa nilang ads. So as a buyer, pero medyo ano ba, kung mag-a-ads ka naman lang, todo mo na. Okay, so dapat ikaw talaga yung ano kung baga ikaw talaga yung pupunta sa site or sa showroom to video to create your ad, no? So para paglagay mo sa ad, high quality naman yung content mo ninyo mga boss. Okay, so sa akin pumunta, pag may bagong model house na natapos, picture mo lang sa sala, sa dining, sa so compressed mo. So, yun na yun. So, bawal mag-copy yung mga boss na in-upload na ni Agent E, Agent B, tapos ka-copy nyo pa sa sa timeline nyo. So, parang blurry na. So, kung gusto niyo i-ads, dapat personal yung kayo ang mag-capture, okay? Don't use bland images or blurry videos, okay? And then, create a visual and appealing content. So, kung gusto niyo man mga mga boss ang tawag dito para yung mga short videos sa Facebook, mga reels. So, maraming reels tayo mga boss, diba? Like, yung nakikita nyo na parang may na-aksidente tapos magta-transform into sales, parang ganun ba? Pero, wag nyo yung gayahin mga boss. Gumawa kayo ng appealing content nyo or mas magandang story. Okay, so, you need to highlight your creativity. And then you need to tailor message to lead resonance target audience. So we need to understand our audience by using right words and context to captivate their interest. So boss, dito naman is kami ni Boss Jessa, we have parang hindi siya auto reply kasi hindi namin siniset yung ads or boosting namin na may auto-reply. Bakit? Kasi minsan hindi ka na-notify kapag may nag-inquire. Parang walang bell ba na or walang red na parang uy may nag-inquire pala parang gano'n. Tapos may naka-ready kami na na copy paste na lang which is details ng mga projects. Let's say condo. So, pag ads namin may nag-inquire na magkano to or saan to, so we have copy paste na dito to sa sample, we have in Santa Rosa, Laguna, may studio kami and 1 bedroom and ilagay nyo yung possible monthly nila. So para pag mag-reply ka, okay, so give me the full computation na
So, pag inask nyo yun, so may idea na kayo, interested ba ito ng client kasi kahit nakita yung monthly na gusto nyo pa rin makita yung full computation. So, you need to make sure na ready yung computation tsaka yung pang-reply nyo mga boss para hindi masayang yung ads nyo. Okay? And then, concise ad marketing. So, we need to be concise using minimum of one number of words to convey your message. So, simplihan lang natin yung pag-reply natin mga boss. Ask the buyer if or the client if invest do they want to invest or gusto nilang tirahan yung unit. So, parang ganun mga boss. And then, as much as possible, stick tayo sa topic na puwas sila. Kasi minsan, yung iba yung nare-reply parang, so, kung ano lang talang ina-ask ni buyer, stick lang tayo doon. Okay? So, yung iba kasi, let's say, kukuha ng kondo, tapos, mafe-feel nila na, medyo mahal, ganun. So, i-ask nyo client na, Oy, client, medyo, mahal ba? Or So, anong preferred mo? So, para malaman mo na huwag kayo mag-offer kung hindi kayo nagtanong muna. Okay? So, ito mga boss, sample ng condo ads ko. So, simple lang siya mga boss. Dinikit ko lang yung apat na para siyang frame. And then, dito lang sa gilid. Good news, RFO units, work sa Mira Towers. So, I let them know na may studio, tsaka 1 bedroom, location-wise, and then, ganun. So, highlight nyo na future rental hub to na location with Airbnb, pwede dito. And then, one ride to main establishment. So, very accessible to mga boss. So, ito na, na boosting ko or ads is, naka-generate na to ng mga boss, more than 50 million sales. Naubos ko yung na tirang inventory using lang this ad mga boss. So, kung tatanungin nyo magkano yung yung budget ko dito, 1,000 per week lang mga boss. So, every day may kahit may 5 to 10 inquiries lang ako every day, okay na yun mga boss. Kasi sa sobrang busy natin, hindi natin need na talaga malaki yung budget. So, as long as you can reply while you are in the city or anong ginagawa nyo, okay na yan. Okay? So, no need to be complicated about the text, about the picture. So, simplihan lang natin mga boss. Okay? Nakuha nyo mga boss? So, and then, the next one is dito sa housing naman mga boss. Ito. So, dito rin na project is bago lang sa Cagayan de Oro mga boss. So, si Wicom. So, I know sa Manila, maraming project si Wicom dyan. Okay? So, dito sa Cagayan de Oro mga boss, parang hot cake lang to dito yung Intalio State. So, bago pa lang in-open, nasa phase 4 na agad. Grabe yung So, we are one of the top seller dito. It's because of this ad. Okay, so marami na rin to na generate na sale. Okay, so simple lang yung caption, on your dream house at Intalio State CDO. And then free site tour, visit our model. Then highlight nyo, pre-selling pa siya, super accessible, world-class amenities. And then kung para kasi yung mga OFW, gusto nila na ano bang saan ba to location na to talaga, and then gusto nilang kaya nga gumagawa ko ng channel sa YouTube para malink ko doon yung mga house tour. Okay? So, may client ako from Europe, from Switzerland. Okay, so nakita yung ads ko, tapos clinic yun yung YouTube. So, magsabi niya, uy,
familiar ako sa place na to, parang dito ako nag-duty nung nasa Cagayan de Oro pa ako. So, nakita niyo yung link, uh, view niya, okay? And then, so, nakapili na siya. Doon sa ano, kasi mga house model to na link mga boss. So, siya. Sabi niya, ay yung ano, kulay green, ano, magkano monthly niyan kasi gusto ko niyan, gano'n. So, less explanation na sa akin kasi yung sa video na ano, nakita niya, parang 80% na explain sa kanya. So, yun yung ano mga boss, naka, parang ito, naka nice. Kasi medyo ano na siya, detailed na yung video. Okay? So, lagay nyo lang yung model units. So, ako lang nag-edit dito mga boss sa Canva. Ginawa ko is Canva lang. So, sino yung gumagawa sa Canva mga boss? Sino nag-edit sa Canva? So, maraming ano feature si Canva ngayon mga boss. Nasa AI na rin sila. So, di ko pala nakita pero may dinagdag sila last week sa ano sa Canva para easy na lang yung pag-edit nyo. Medyo class yung ano nyo, yung ang tawag ito, yung project nyo. Okay, so um parang nag-premium rin ako dito mga boss. So 2K lang ata for the whole year. So grabe, super saver talaga mga boss. Kasi pag hindi kayo hindi kayo premium, medyo matagal kayo mag-edit kasi wala kayong template. Okay? So sino yung nag-research? So, mamaya mga boss, answer ko yung mga tanong niyo. Okay? Then we move to goal performance. So, always to continue your result of the campaign mga boss. So, number one, monitor your ad campaign. And then, strategizing A and B ad set advertising. So, mga boss, for that tip naman, gumawa kayo ng dalawang ads. Let's say, yung ginawa ko sa kanina, yung Manres, yung Kasamira, okay? So, dalawang ads yun. Yung ads A and si ad B. So, bali, nilagyan ko ng 1,000 per week sila ang dalawa. So, ito si ad A, medyo mahina kaya ang ad B. So, ginawa ko after 3 days, dinilit ko yung ad A, niretain ko yung ad B. So, doon ako nag-focus ni ad B kasi siya yung nagbigay ng maraming inquiry. Okay? So, pwede kayong gumawa ng as much as 3 sets. Okay? So, pwede pa kayo A and B and C para ma-monitor nyo kung sino talaga. Kasi walang perfect na ads mga boss. Actually, minsan ako, oy, bakit ito na ads na to hindi masyadong gumagalaw? Okay, so gagawa ako ng iba, delete ko naman to. So trial and error tayo dito mga boss ha, walang perfect. Kasi yung iba, yung mga tinuruan ko lahat dati, sabi niya, boss, malaki naman yung budget ko, ano pa rin yung matumbal pa rin yung inquiry. So minsan sa ginagawa natin na ad siguro mga boss or sa text or sa message or something like that. So try and try lang mga boss hanggang ma-perfect nyo. So gawa kayo ng 3 sets or 2 set lang muna. So pag ma-feel nyo na ano, kasi minsan sa location yan eh. So pag target nyo sa location or sa age, parang hindi siya tugma sa ano, sa let's say sa akin mga boss ina-alter ko yung ibang ano, let's say kung condo, nag-start na ako ng 28 to 45 lang muna yung ano, yung nasa target na specific age ko kasi yung mga bracket na yan, yun yung mga nagpo-push talaga ni condo. So pag house and lot, wina-widen ko yung age gap. So yun yung mga boss, try lang na ano,
mag-strategize kayo. Okay, A, B, and C na ads. So, and then you check the performance. So, from time to time talaga mga boss, you need to check your ad performance. So, makikita nyo sa ad result yan mga boss. Kung may ano kayo, nag-a-ads na kayo, punta kayo sa ad result. So, makikita nyo kung sino nag-click, ilang click per day, per hour. So, para ma-adjust nyo yung budget or may mali sa ginagawa nyo. Okay? So, kung na-master nyo na yung mga boss, A and B and C, so, gawa kayo ng ibang ad na naman for housing. And then, kung gumagana na naman yung ads yung mga boss, okay siya, uy, maraming inquiry kahit ganito na yung budget ko. So, optimizing na kayo mga boss, wag na yung galawin yan or mag-isip na lang kayo kung anong same na setup para makagawa kayo ng another ad. Okay? So medyo mahirap talagang mga boss, mag-online ads, no? So from time to time mga boss, actually hindi ako nag-undergo talaga ng yung may parang may mentor ako na sa ads. Actually pumupunta lang ako sa mga groups na may nagtuturo talaga ng mga ads, okay? So mga posting. So minomonitor nila yung ads nila kung effective and hindi. And then, minsan sa YouTube naman. So, marami talaga mga boss. Tapos, tagpi-tagpi nyo lang yung information. So, para sa akin mga boss, hindi ko pa rin sinasabi na expert na ako or something. But gumagana sa amin. Okay, so, kasi, hindi naman kami katulad ng iba na pagpasok sa real estate is maraming kilala, maraming more market na, uy, maraming benta to kasi anak ni mayor or something like that, anak ni congressman, anak to ng political So kami, pagpasok namin walang-wala talaga kasi yung mga friends namin, yun naman mayaman. Galing din kami sa normal na lang, pamilya. So minamaximize na lang natin kung anong in-offer ng online community. Okay? So and then the final stage on app performance management. So, and recap tayo mga boss, understanding your ad or boosting purpose. So, like I said kanina, we are into sales talaga, no? So, kung yung mga iba kasi, like, let's say, yung kasi sa mga artista or mga vlogger, hindi sales yung nila, ginagawa nila promotion. Okay? And then, analyze the performance of your ad, determine and strength and weaknesses. So, kung baka dito kasi mga boss na napapaisip kayo kung anong mali. Okay, so kailangan yung malaman kung anong strength or weakness na sa ginawa yung ad. Okay, and then continue to monitor and optimize the targeting. So, kung minsan kasi mga boss, yung sa location, target location, minsan kasi yung iba masyadong wide yung niya, yung target location niya. So parang kung maliit lang yung budget mo, portion lang sa ginawa mong ads is yun lang yung makakita. So hindi na ma-maximize. So try to specify muna kahit dalawang region muna or isang region na makikita mo naman yan mga boss dito sa gilid ng ang ads na your ads will be seen like 500,000 to 1 million, okay na yan mga boss. So out of, kasi yung ratio ng nag-i-inquire, so out of 10,000 may isa, dalawa talaga mag-PM or nagme-message, okay? And then overall evaluation of the campaign. So tuloy nyo lang mga boss until makuha nyo yung right recipe. Okay? So, actually simple lang naman mga boss. Try lang nyo ng try. So, yung naubos ko last year mga boss to
250 million sales. Ano lang mga boss, nasa ano? Siguro nasa mga 50K lang siguro yung ano namin, naubos sa ads. So, hindi masyadong malaki. Kaysa ginagawa ng iba, medyo todo sila mag-ads pero yung returns nila masyadong maliit. Kasi para sa amin mga boss, like ni Boss Jessa, although primary yung ano, yung online or ads sa pagkuha ng client, but hindi kami nag-stop dito lang sa online actually. So we are nag-meet pa rin kami ng friends, nag-meet pa rin kami ng family na ano may kaya or nasa abroad. Kasi kung dito ka lang sa online lahat nakatuon mga bosses, parang mabu-burn out ka rin kasi wala ka na nakakausap. Okay, so kami lumalabas rin. Para kanina, kaya medyo late ako kasi kakauwi lang namin kasi galing kaming Buyer's Day ng ano, ng John Dorf. So yung John Dorf kasi dito may outright na 10,000 every single sale. So every single sale. And then before that, last 2 weeks ago we set up na ano kasi buyers promo nga 50% ng reservation, may appliances si client. So parang mga ganun, grabe good deal talaga. So ano lang kami, bomba lang kami ng ano, at least 10,000 lang sa ano for 2 weeks. So naka-generate kami ng 5 client today. So 5,000, so 10,000 each unit. So 50,000 yung kapalit ng 5,000. So yun lang mga boss, di ba? So kung pwede pa lang mas more pa, di ba? So kontento na kami doon. So, saan mo pupulutin yung 5 sales mo kung hindi ka nag-online? Okay? So, hindi naman, ano, ang importante talaga mga boss is ma-convey mo yung gusto mo mangyari sa ads mo. So, ito segment ng, actually, ng asawa ko, but Boss Jessa is busy, nagko-close pa rin sa labas kasi may humahabol na, ano, sa kanina na event. So may ano pa bukas kasi daw may 24 hours pa na ano pwede maghumabol yung client na hindi naka-reserve kanina. And then siya ay graduate ng ano Bachelor of Elementary Education. License si Boss Jessa. So LPT siya mga boss no. So 4 years na siya in the Filipino Homes Company. Actually, ako nag-invite sa kanya during pandemic. So pag start talaga ng pandemic, sabi ko, be, sayang yung ano, yung ano tawag dito. Kasi nasa SM siya. Kung sayang yung time, mag-online na lang tayo kasi mas safe. Mag-quit ka muna sa trabaho mo. Sabi niya na, oh, mahirap mag-commute kapag COVID. So, parang lockdown, di ba? Dati. So, trinay namin mag-online. So, ko yung mag-tandem kami. Ako yung magsiset ang ads, siya yung magre-reply. So, gumana sa amin. Okay, so, and then consistent NatCon awardee for past 4 years. And then last year, we are the top agent. Okay, nationwide. So, hindi namin nakalain mga boss na magta-top kami. Kasi late na yung in-inform kami na, oy, top 5 kayo ha. So, sabi namin, bakit top 5 na late? Medyo hindi namin, ano, na pansin namin yung say, lumubo na pala. Kasi, one step at a time lang kami. So, nakakabenta kami ng 20 million per month. So, para sa amin, happy na kami doon. Okay, so, this year, medyo pressure kami kasi may, ano na, may na-start na kasi na, ano. So, we're continuing to sell more. Okay, so, medyo pressure ngayon kaya medyo busy. And then, part 2. So, kahit gano'n ka, ano, ka-perfect yung ads nyo, or ano, lucky yung budget nyo. Kung hindi kayo marunong mag-reply, so baliwala rin. So, part 2, after a successful ad boosting campaign. So,
ready your marketing materials or reply materials. So, kasi maganda na yung ads nyo, may marami inquiry, pero pagtanong magkano to, late kayo mag-reply. So, time duration of ad response, dapat mabilis kayo. Make an understanding or understandable price list and computation. So, gumawa kayo ng ano mga boss. Kasi minsan yung mga developer gumagawa, may ano sila, may computation sila, 'di ba, na binibigay. Minsan kahit tayo yung agent, kahit tayo yung nagbabasa, medyo complicated sa atin. Ano computation ba to? Maraming ano ba? Option 1, option 2. So, pagbigay nyo yan sa client or pag-send nyo yan sa client, siya mismo, uy, ano to, hindi ko maintindihan. Kaya, ginagawa namin, sinesimplify namin. Okay, so, kukuha ka ng notepad, specify mo na ito yung TCP, ito yung reservation, ito yung equity for specific month, and then ito yung babayaran mo sa bank or pag-ibig. Okay, so yung amount mo, so average na ano, babayaran mo. And then, you need an polite and direct approach. So, wag lang, kung baga mga boss, wag kayo magpaligoy-ligoy na. So, ma'am, sino yung buyer? Okay. So, si Mr. yung buyer. Anong trabaho ni buyer po? May I know po kasi para na tayo. Kasi yung iba, marami pa kasing tinithrow na question na irrelevant sa transaction. So, and then do follow-ups. Okay? So, summarize, analyze your total client interaction. So, doon sa ads mga boss, we nililist down namin, we list down or put a client on closable, we put star on closable clients. Okay? So, sa doon sa page nyo or sa business suite nyo kung sa cellphone, yung client na nagsasabi na, sige, check ko yung husband ko, baka okay siya dito. So, highlight nyo na yan, put star. Okay? Sige ma'am, magbigay kayo ng timeline na, ma'am, pwede ba kita i-follow up bukas? Okay? So, bigyan nyo ng star. Kasi hindi naman lahat ng inquiry, pwede mo lagyan ng star kasi yung iba, gusto lang malaman kung magkano lang talaga, wala talaga, hindi talaga bibili. Okay? And then, push promos and discount. So, yun, yung ginawa namin kanina, Buyer's Day. Okay? So, talaga, ma'am, sayang yung promo, hanggang ngayon lang po. So, kung hindi kayo kukuha, ma'am, next week, na to, babalik sa normal reservation fee, wala na kayong appliances. Kung kukuha naman talaga kayo ng ma'am, reservation lang kayo. So, push and push lang talaga mga boss. Kasi minsan yung client, kapag hindi natin sila bibigyan ng reason para mag-reserve on that day, okay. Akala kasi nila maraming inventory. Let's say, pwede pa ako next year kukuha niya na, next month na, wala pa So, kung ibigyan niyo sila ng reason na today is the day talaga na mag-reserve or kukuha ng property, use the promo. Okay? And then, continuous follow-ups and take no for an answer. So, forte to ni wife ni Jessa. Okay, so, yun yung motto namin let's say, may nag-inquire ngayon, magkano to, ang ganyan. Sir, anong trabaho mo? Pag nalaman namin, doktor ka, engineer, or FW, na pasok sa required income, hanggang hindi ka namin nako-close, pinapalo up ka namin halos everyday. Sir, kumusta? Doc, kumusta? Ganon. Hanggang hindi mag-no si client. Pag sabi niya, no, hindi pa ako talaga ready. Wag mo niya ko i-follow up kasi hindi na ako ready. So, yun. Pero pag hanggang hindi nag-no si client, sir, baka ready na po kayo mag-avail kasi may promo tayo ngayon, may bagong promo, ganyan, ganyan. So, yun yung asset ni Boss Jessa, parang hindi napapagod yan to follow up. Okay, so every other day talaga. Dati every day yan nagpa-follow up, ngayon medyo sabi ko,
parang masasakal na yung client. So, gawin na lang natin na every other day. Okay? So, sayang kasi yung ads yung mga boss, di ba, sabi ko kanina, kung malaki yung budget niyo tapos nag-inquire tapos nakalimutan niyo na lang mag follow up kasi hindi hindi kami tandem ni Boss Jessa dati, yun yung weakness ko. Ah, nako-close ko lang yung client based on real time, parang sige ma'am, kuha kayo, sige site tayo bukas, parang ganun. Pero nung nag ano na kami na dalawa, siya yung nag-follow up. So minsan yung hindi pa talaga ready magkuha ng week na yan, pinapollow up niya next week. Minsan nakaka-reserve na. Okay, so importante talaga na mag-follow up. Kasi minsan ng client nakakalimutan din nila na nag-inquire sila. Okay, so kasi minsan sa US na client, minsan break lang sila. Uy, nakita yung ads mo. Sir, how much to? Yan. Tapos, mag-iing na sa trabaho niya. Tapos, after ng shift niya, sabi niya sa sarili niya, na, anong ginawa ko? Saan kaya ako nag-inquire? Interested ako sa condo nung ganito. Nakalimutan niya na nag-inquire pala sila sa iyo. So, the next thing na may nag-ads na ibang agent or ano, ibang realty or ano, mare-remind siya pero ibang ads na yung nakita niya. So ito yung in-ads ko ha. I mean in-inquire ko pero bakit iba na to? So baka doon pa siya ma-close. Okay? So importante talaga mga boss kung may history kayo ng client na inquire sa inyo. Follow up lang kayo mga boss kasi nakakalimutan din nila na may inquire talaga sila sa iyo. Okay? And then invite the client on a meetup or site visit to close the deal. So, for me talaga mga boss, may naka-close naman tayo online, di ba? Lahat na tayo ngayon is madali na lang. Send ka videos, send ka ng computation, send ka ng requirements. Oo, naka-close natin. But, big factor pa rin yung site visit. Doon mo, actually, most of the time, pag nadala mo yung client sa site, based on our observation talaga, naka-close talaga. Okay, so, di ba may tinatawag tayong pre-qualification. Ma'am, sino yung buyer? Ito, si Mr. Ganon. So, ma'am, ikaw na lang yung mag-check ng site. Okay, so, ma'am, may form na ako dito, may map na ako dito. So, makita tayo sa site, ma'am, if ever ready na kayo, pwede kayong pumili. So, big factor yung site. Tapos, ipa-imagine nyo sa kanya yung unit na yun na, uy, doon na talaga sila nakatira. So, let's say, 3-bedroom na unit. Ma'am, dito yung anak mo, dito yung mister mo, kung may isa ka pang kasama sa bahay, dito yung bedroom. Parang, wag mo i-explain na ito yung bedroom, 1, 2, 3, ito yung amenities, no. Iparamdam mo sa kanya na dyan na siya nakatira. So, pag after that, sabihin mo ang client mo, ma'am, so okay na tayo, pumili ka na ng unit. And then, ready na yung map form mo. Importante yung map mga boss before conducting a site visit. Tsaka yung computation and the form. Kasi kung wala kang form, tapos sabi ni client na, oy, sige, mag-reserve na ako, mag-send na, mag-check, mag-detail, mag-fill out ako ng details. Kasi wala kang dala. So, dapat ready tayo mga boss. Kung dito sa real estate, Boy Scout talaga tayo. Okay? And then, si Mrs. Parang robot yan. Pag may inquiry talaga, hindi ko nakakausap yan. Okay? So, yung quote niya, the amazing about ads boosting is you can reply your clients, I can do real estate anytime, anywhere. So, ito yung nakakatawa kasi when nag-travel kami sa last year sa Paris, France, hindi namin inakala na marami pa rin kaming benta
kasi during that tour, nag-close pa rin si Boss Jessa sa bus. So, yun yung strength niya eh. Pag may inquiry talaga, hindi yan nagsistop hanggang na-entertain niya yung buyer. So, ganun yung gawin yung mga boss. Pa-feel nyo sa buyer nyo na available kayo 24/7. Okay? So, we are the top 5 agent nationwide. Not from last year or 2023. So, we have traveled 7 countries together, no? So, hindi pa yun, hindi pa kasama to last year pa to ng mga travel mga boss. So, may kaming mga travel this year. Okay, so sinong sasama? Okay, so Rome, Italy kami last year. Then sa Singapore. And then Thailand, France. Doon ako nag-propose sa France sa kanya. So we got married last year, September, no? So, and then Malaysia. So sa mga nagtatanong bakit pinakasalan ko si Boss Jessa. Kasi siya yung mas mayaman na siya isa sa akin mga boss kasi siya yung top seller talaga. Big kidding lang mga boss. Actually, uh, compatible kami with each other. So, anong weakness ko, nakaka-cover niya. Anong weakness niya, nakaka-cover ko rin. So, we maximize everything that we do kung may partner. Okay? And then, we recently traveled last January. Bumalik pa kami ng April for the Wicom Roadshow. So we have invested 4 condos and 5 house and lot together. Okay, so yung mga ang tawag dito, mga pera na na-receive natin, ibalik natin sa real estate mga boss actually. Kasi nauubos yan kung hindi natin ibabalik sa real estate. Wala kayong over the year, wala kayo talagang masisave, no? Hindi lang puro tayo travel dito, may invest din tayo. Okay, so minsan yung iba, let's say may bagong subdivision, pre-selling. So 3 years pa para So kukuha kami dalawa, so alam yung pinapa-assume namin, patong lang kami kahit 100 or 150 per unit. So yung nakukuha namin doon, another unit naman. So hanggang mag times 2 times 3 yung okay. So we got our visa last year. So thankful kami sa Filipino Homes tsaka sa Panginoon. Kasi blessing to mga boss, mahirap talaga makuha ng visa. Actually before I got denied before Boss Jessa is in the company na. So and then sasama kami ngayon sa Boston, okay, sa US. Sama sila Boston. Boston with Boston. Okay, so sana kayo rin mga boss makakuha ng visa kasi gusto ko yung kasama sa travel. And then we are combined ni Boss Jessa 1 billion sales already. So kung may kayo dyan, may asawa or may husband kayo, advice ko, magtulungan kayo kasi mas madali yung 1 billion. Check. Okay, so thank you mga boss. Kung may mga question kayo, pwede nyo akong tanungin. So that's my presentation. Nag-end. So medyo sinsipon ako mga boss. So thank you. So may mga question kayo mga boss? Boss Jeffrey, kumusta? Salamat mga boss. Actually, I'm happy na may na-share ako sa inyo. So sa may nagtanong, assume. Yung assume mga boss, parang pasalo.
sa turn nyo dyan sa Manila. Parang kayo yung magpapatuloy. Ah, kayo lang sa amin, we invest, let's say, our equity is 200,000 lang. So, bibenta namin before bank or Pag-ibig takes over. So, papatong kami ng 100,000 lang or 150. Sila lang yung magpapatuloy. So, we gain na. Okay? So, parang ganun lang mga boss.